Posibleng mawala ang supply ng National Food Authority o NFA rice sa merkado kapag naisabatas na ang Rice Tarification Bill. Panawagan naman ng isang consumer group, sana'y huwag lagdaan ng Pangulo ang panukala alang-alang sa milyong-milyong Pilipino na tumatangkilik ng NFA rice. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nanganganib na hindi na makita pa sa mga pamilihan sa bansa ang pinakamurang bigas na isinusupply ng National Food Authority. Sa ngayon ay mabibili pa ito sa merkado sa halagang 27 at 32 pesos kada kilo dahil sa subsidiyang inilalaan ng pamahalaan. Pero ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, kapag naisabatas na ang Rice Tarification Bill ay hindi na mag-aangkat ng bigas ang NFA, bagkus ay sa mga lokal na magsasaka na lamang sila bibili. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng Rice Tarification Bill ay mababago ang mandato ng NFA kung saan magsisilbi na lamang itong taga-imbak o buffer stock ng bigas na gagamitin naman sa oras ng mga kalamidad o iba pang bigla ang pangangailangan ng gobyerno. Nangangahulugan anyang hindi na ito makikipagkumpetensya pa sa mga commercial rice sa merkado. But one thing is certain, there will be no more 27 peso rice. Hindi rin sigurado kung makakaroon pa ng continuous na pagbebenta ng NFA rice sa merkado because the role of the NFA now in that proposed act that will be signed by the President is that of a buffer stocking agency. Sa ilalim din ng panukalang batas ay magiging maluwag ang pag-aangkat ng commercial rice na papatawa naman ang kaukulang buwis. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, hindi naman mawawala ang purpose ng NFA para magkaroon ng murang bigas dahil sa Rice Tarification Bill. It can be lower and even the high rated or yung ano tawag doon sa medyo mamahalin na mga the commercial rice na mahusay na klase baka bumaba pa nga eh. Ayon kay Piñol, kung sakali mang payagan pa silang mag-supply ng bigas sa merkado ay mabibili na ito sa halagang 35 hanggang 36 pesos kada kilo. Posible pa anyang sa unang 3 buwan na lamang ng 2019 tumagal ang inangkat na bigas ng NFA. Pero ayon kay Piñol, may 10 bilyong pisong pondo namang nakalaan kada taon bilang ayuda sa mga magsasaka para mapababa ang gastos sa produksyon at mapataas ang ani ng palay. Bibigyan anya ng libreng binhi ang mga magsasaka at mga makinarya sa pagsasaka. Para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas ay ipagpapatuloy pa rin ng DA ang pagpapatupad ng suggested retail price ng bigas sa ilalim ng Price Act. Pero ayon kay Piñol, pwede pa rin magpalugi ang gobyerno kung magdidesisyon ito na ituloy ang subsidiya sa bigas. Kung 2070 ang bili namin ng bigas, hindi pwedeng ibenta namin ng 27. Kung ayaw naman mapalugi. Pero, the national government can still tell the NFA, okay, mapalugi kayo. Bilhin nyo at 2070, benta nyo 27, subsidize namin yung remaining. That could still be possible. Ayon naman kay Atty. Vic Dimagiba ng Laban Consumer, lalo anyang tataas ang inflation kaya't di pa panahon para alisin ang supply ng NFA rice sa merkado dahil nasa 30% ng populasyon ng bansa ang pumipila sa NFA rice. Kontraan niya sa mahirap ang panukalang batas, kaya't dapat itong pigilan ng Pangulo. Sa ngayon ay pirma na lamang ng Pangulo ang kailangan para maging batas ang Rice Tarification Bill. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Sa ibang balita, hindi pinadadalo ng Malacanang si Budget Secretary Benjamin Diokno sa susunod na linggo sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa panukalang pondo ng bansa. Ito ay matapos ang hindi magandang pakikitungo ng ilang mambabatas sa kalihim sa isinagawang question hour sa Kamara noong nakaraang na linggo, kaugnay sa 2019 proposed national budget. Ito ang balita ni Rosa Licos. Posibleng mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbawal kay Budget Secretary Benjamin Diokno na dumalo sa isasagawang pagdinig ng Kamara hinggil sa umano'y insertion sa pambansang pondo. Batay sa ulat, may nakatakdang pagdinig ang Kamara sa January 3, 2019 sa Naga City hinggil sa umano'y 75 billion pesos insertion sa Department of Public Works and Highways at ang umano'y hindi maipaliwanag na pagpabor sa iisang contractor para sa multi-billion pesos na halaga ng infrastructure project sa Sorsogon. Balak umano ulit imbitahan si Diokno sa pagdinig na ito. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi na pinadadalo si Diokno matapos ang hindi mabuting pagtrato ng ilang mambabata sa cabinet member sa question hour na ginawa noong nakaraang linggo. The base would be the rude treatment that he has received.
And another reason is that if you will be submitting questions to the resource person, you'll not be asking them, so what's the use of going there? Samantala, naniniwala rin ang Malacanang na posibleng diversionary tactic ang ginagawa ng ilang mambabatas na pagbabato ng aligasyon laban kay Diokno dahil naungkat ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y pork barrel sa 2019 proposed national budget. It was skirting the issue. Instead of him on the hot seat, it's now Secretary Diokno. Bukod pa ito sa usaping ayaw ilabas ni Diokno ang road users tax habang hinihintay na ma-abolish ng Kongreso ang road board. Ang road board ang ginagamit umanong cash cow ng ilang lawmakers at pinanggagalingan ng sari-saring katiwalian. Mismong si Pangulong Duterte ang may gustong ma-abolish ang naturang tanggapan at wag ding i-release ang road users tax. We want that the fund be returned to the Treasury and then let Congress appropriate again for a specific purpose. Giit naman ng palasyo, wala itong nakikitang dahilan para magkaroon ng constitutional crisis dahil ang naging usapin lang ay ang hindi naging mabuting pakikitungo ng ilang mambabata sa isang cabinet official. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Bukas ang ilang senador sa pagtalakay sa panukalang gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Ngunit giit ni Senate President Vicente Soto III, hindi na kailangan ng panibagong batas ukol dito dahil may umiiral na batas na nagsasabi tungkol sa paggamit ng medical marijuana. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Isusulong ni Senate Committee on Health and Demography Chairperson Senator Joseph Victor Ejercito na makapagsagawa ng pagdinig upang talakay ng panukalang batas ukol sa paggamit ng marijuana bilang gamot. I've been open to it because if it will prolong the life, ease the pain of those cancer patients and those in pain and relieve their agony, why not? Ang ilang senador ay nais rin pakinggan ang debate ukol dito. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, bukas siya dito basta hindi para sa recreational use. Naniniwala naman ang ilang kongresista na makatutulong ang naging sagot ni Miss Universe 2018 Catriona Gray patungkol sa paggamit ng medical marijuana para maipasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot. Ayon sa pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo, isa sa may akda ng House Bill No. 6517, ito ay makatutulong sa mga nakararanas ng matinding seizure, pananakit ng kalamnan at iba pa. Sa Kamara, pasado na sa committee level ang panukalang batas. Ngunit ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi na kailangan ng bagong batas ukol sa paggamit ng medical marijuana dahil sa ilalim anya ng kanyang iniakdang Comprehensive Dangerous Drugs of 2002, may binabanggit na tungkol sa regulasyon ng paggamit ng dangerous drugs para sa lehitimong pangangailangang medikal. Ayon kay Senator Soto, ang kailangan lamang ay kumuha sa Food and Drugs Administration ng tinatawag na Compassionate Special Permit. In the Dangerous Acts Act, combined with the FDA circular, we have a compassionate use provision. It's allowed already. So what are they talking about? They just don't know the law. Meron na ba kayo nabalitaan na ang PNP hinuli ang medical marijuana? Wala. Dahil hindi bawal eh. Nilinaw ng Senate President na bawal pa rin sa recreational use ang marijuana. Bawal rin ang pagtatanim nito batay na rin sa nilagdaan ng bansa sa United Nations Convention. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Wala pang posisyon ng Department of Justice o DOJ sa panukalang legalisasyon ng medical marijuana. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, kailangan pag-aralan ito mabuti at bagamat nasa kapangyarihan ito ng Kongreso, magbibigay din naman anya ng opinyon dito ang DOJ at Department of Health o DOH. Naniniwala rin ang kalihim na marami ang sumang-ayon sa sagot ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa tanong tungkol sa paggamit ng marijuana bilang gamot. Pero hanggat ipinagbabawal anya sa bansa ang marijuana, ay mananatili ng patago ang paggamit nito. Hinikayat ng Department of Transportation o DOTR ang publiko na isumbong sa kanila ang mga jeepney driver na patuloy pa ring naniningil ng 10 pisong minimum na pasahe.
Kasunod ito ng maraming reklamong natatanggap ng DOTR kaugnay sa hindi pagsunod ng mga driver sa 9 peso minimum fare. Matatanda ang una nang nagpatupad ng 1 peso provisional fare rollback sa jeep ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Maaring i-text sa LTFRB ang plate number ng abusadong jeepney driver sa pamamagitan ng hotline ng ahensya na 0917-550-1342 at 0998-550-1342. Nanindigan ang Senado na kailangan ng buwagin ang road board dahil pinagmumulan lamang ito ng korupsyon. Pero tutol dito ang ilang kongresista. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Iginit ng Senado na dapat nang buwagin ang road board base sa ipinasa nilang panukalang batas. Itong posisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa kabila ng pagbawi ng Kamara sa proposed road board abolition. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III. Nai-adapt na nila noon ang bersyon ng Kamara ukol dito at agad itong naaprubahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mananatili ani ang posisyon ng Senado ukol dito na pinaniniwalaan ng ilang senador na pinagmumulan ng korupsyon. It's as good as abolished dahil hindi na i-release ng Executive Department yung funding nun. It's good as abolished. Ngayon, kung ipipilit pa rin nila, perhaps somebody should bring it to the proper venue kung courts ang kailangan dito para i-resolve yan. Inakusahan naman ni Minority Leader Danilo Suarez ang mga opisyal ng pamahalaan na siyang nasa likod ng panukalang pagbuwag sa road board. Base sa mga report na kanilang nakuha, pinagbabantaan ng nasabing dating opisyal ang ahensya kung hindi magbibigay ng pondo ang road board para sa mga lugar na nire-representa ng nasabing opisyal. Tutol ang minorya sa Kamara na buwagin ang road board dahil mawawalan umano ng pondo ang mga ilang mga serbisyo para sa publiko. Pakialam na dyan sa kwan. But sinabi lang nila sa amin na they were being asked by some leaders to dedicate X amount of the money, which is about, by that time, nasa 40 billion, for some of their parking project. Yung gusto nila maglagay ng project sa iba't ibang lugar. Pag inabolish mo ang road board, mawawala din naman yung certain dedicated funds to address pollution, safety. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines hinggil sa isasagawang investigasyon sa mga nakumpiskang baril at bala na may markang AFP at Philippine Army noong linggo ng gabi sa Valenzuela City. Ngunit ayon sa AFP, wala sa inventory nila ang mga baril na narecover ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Magsasagawa ng joint investigation ang 7th Infantry Division ng Armed Forces of the Philippines at National Capital Region Police Office o NCRPO hinggil sa nakumpiskang mga baril at libu-libong mga bala ng M16 at 9mm sa Valenzuela City noong linggo ng gabi. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, nakipag-ugnayan na sila sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, partikular sa 7th Infantry Division. Kasi ang initially na sinabi nung source na nanggagaling doon sa Fort Magsaysay. And the Fort Magsaysay is the headquarters of 7th ID. Itinuturing ng PNP na seryosong problema ito kung talagang galing sa AFP ang mga bala na mapupunta sa kamay ng mga kalaban ng pamahalaan. Sa box na pinaglagyan ng mga nakumpiskang bala, may nakasulat na AFP at Philippine Army. Una nang sinabi ng PNP na ang mag-asawang suspect na sina Edgardo at Rosemary Midel ang supplier din umano ng Abu Sayyaf Group at ilang politiko sa Mindanao. Base sa inilabas na statement ng AFP, kinumpirma ni Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Toyato, wala sa inventory nila ang mga nasabat na bala at armas. Ngunit magsasagawa sila ng masusing investigasyon sa kanilang mga stocks upang malaman kung may nawawala dito. Tiniyak din ng AFP na sino man sa kanilang tauhan na mapatutunayang sangkot sa naturang anomalya ay mananagot sa batas. Tiniyak din ng ahensya na agad na isa sa publiko ang anumang magiging resulta ng kanilang investigasyon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame.
Maaari nang mag-recruit at mag-deploy ng Filipino teacher para sa tertiary educational institutions sa China matapos ilabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ang regulasyon para dito. Nakasaad sa regulasyon na dapat ay nagtatrabaho sa private higher education institution sa Pilipinas o kasalukuyang hindi nagtatrabaho sa public institution ng bansa ang mga interesadong Filipino teacher. Ang aplikante ay mayroon dapat bachelor's degree mula sa universidad o sa education o English language mula sa Philippine Educational Institution na akredito ng Ministry of Education ng People's Republic of China. Mayroon din dapat na balidong Certificate of Registration above the intermediate level at professional license mula sa Philippine Board of Licensure Examination for Professional Teachers. Maliban pa dito, ang aplikante ay hindi dapat nakasuhan o nahatulan ng anumang paglabag sa batas, kriminal o administratibo, nasa maayos na kalusugan at walang problema sa pag-iisip o adiksyon sa droga at alak. Ang Embahada ng Pilipinas at ang Konsulado ng China ang magsisilbing contact window upang tugunan at resolbahan ang mga usapin ukol sa paggawa, partikular ang pagkuha at pag-deploy ng teacher at kung magkakaroon ng suliranin sa lugar paggawa. Ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA naman ang mga ngasiwa sa recruitment, orientation, processing at documentation ng Filipino teacher sa applicants. Walang Pilipino ang nadamay sa nangyaring pagsabog sa Japan noong Linggo ng gabi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, batay sa ulat ng Philippine Embassy sa Tokyo, walang Pilipino sa 42 nasaktan sa pagsabog sa isang restaurant sa Toyohara District sa Sapporo. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon sa pagsabog. Nauna nang sinabi na may naamoy na gas sa mga residente pagkatapos ng pagsabog. Mayroong halos 2 milyong tao sa Sapporo na nasa Hokkaido Island. Hindi siselyuhan ng Philippine National Police o PNP ang baril ng mga pulis ngayong holiday season. Samantala, target naman ng PNP ang zero indiscriminate firing incident sa hanay ng mga pulis sa pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hindi lalagyan ng selyo ng Philippine National Police o PNP ang muzzle ng baril ng mga pulis. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, mas responsable na ang mga pulis sa ngayon dahil sa paulit-ulit na paalala ng pamunuan ng PNP laban sa indiscriminate firing. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, noong nakaraang taon nakapagtala sila ng zero indiscriminate firing incidents sa hanay ng mga pulis. Ito rin ang target ngayon ng PNP. Medyo napapahiya tayo kapag nakakakita sila ng pulis na merong masking tape sa dulo. No, tinatawanan tayo kung minsan, no, bakit kailangan nating i-masking tape yung baril. Where in fact, kung talagang gusto mong iputok yun, pwede mo rin tanggalin yung masking tape. Ayon pa kay Albayalde, mahigpit ang kanilang polisiya sa indiscriminate firing. Sino man pulis na mahuhuling lalabag dito ay kakasuhan at posibleng matanggal sa serbisyo. Maging ang immediate superior nito ay madadamay din. We have cautioned over and over and over again yung aming mga personnel not to indulge in indiscriminate firing. Otherwise, that will mean their immediate dismissal from the service. Samantala, ipauubaya na ni Albayalde sa regional directors kung papayagang mag-leave ang mga pulis ngayong holiday season. Ngunit tiniyak ng general na magsasagawa siya ng surprise inspections sa iba't ibang lugar sa bansa upang masigurong nagtatrabaho ang mga pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Patuloy na bumababa taon-taon ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok batay sa tala ng Department of Health o DOH. Tuloy din ang panawagan ng kagawaran na ipagbabawal na ang malalakas na uri ng paputok. Ito ang balitan JL Asayo. Pwede rin po sa mga maliliit na daliri tulad po nito. Pagka puputulin po natin, yan po. Pag injured, tapos puputulin maliit na daliri, ito po. Ganito ang klase ng tunog na hindi mo gugustuhing marinig ngayong holiday season. Ilan lamang ito sa mga aparatong nakahanda ng gamitin para sa mga biktimang makakaranas ng malubhang kondisyon mula sa irresponsableng paggamit ng malalakas na paputok. Nakahanda na rin ang iba pang gamot at gamit para sa iba pang mabibiktima ng paputok.
Sa pagbisita ng Department of Health, siniguro nito na habang maaga pa, handa na ang Tondo Medical Center na tumanggap ng mga pasyente. Sa ospital na ito kadalasang itinatakbo ang mga biktima ng paputok sa Maynila. Dito rin isinusugod ang mga galing Navotas at Caloocan. Ang mga pasyente po namin dito sa ospital sa nakaraang 3 taon, wala naman po talagang na-admit. Puro mga minor injuries lang. So mga minor operations lang po ang ginawa namin. Sa tala ng Department of Health, patuloy na bumababa ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok taon-taon. Sa Tondo Medical Center, nasa 41 ang naitalang biktima ng paputok noong 2015. 29 naman noong 2016 at 24 na lang noong 2017. Umaasa ang pamunuan ng ospital na lalo pang bababa ang bilang ng mga biktima ng paputok ngayong taon. Wala ring naitalang mga insidenteng nalason sa Watusi at wala ring pasyente na biktima ng ligaw na bala simula pa noong 2015. Tuloy ang panawagan ng Department of Health na ipagbawal ang malalakas na uri ng paputok. Ang Executive Order No. 28 Series of 2017 ay nagbibigay ng regulasyon at kontrol sa paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices. Ipinagbabawal naman ang paggamit ng malalakas na paputok gaya ng Super Lolo, Atomic Triangle, Judas Belt, Large Bawang, Bosa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Atomic Bomb, Plapla, Giant Whistle Bomb at iba pang giant unlabeled firecrackers. Sa kagawaran ng kalusugan, gusto natin malusog kayo. Sana sa amin total firecracker ban, pero gusto natin magsaya, tapos yung mga industry ay gusto namang kumita ng konti, kaya iwas sa paputok lang. Kaya ang ini-encourage natin ay fireworks display. Paalala din ng DOH na huwag pupulutin ang mga hindi pumutok na paputok at siguruhing ligtas pa rin ang lugar kung saan gagawin ang fireworks display. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga empleyado ng pamahalaan na bawal silang mag-solicit o tumanggap ng anumang uri ng pabor lalo na't sa gitna ng selebrasyon ng holiday season. Ito ang balita ni May Bermudez. Panahon ng kaliwat ka ng parties ngayong Desyembre. Panahon na rin ng exchange gifts at raffle. Pero bilang isang empleyado at opisyal ng gobyerno na naglilingkod para sa bayan, ano nga ba ang patakaran sa pagtanggap at paghingi ng pabor sa mga Pilipinong iyong pinaglilingkuran? Ngayong holiday season, may paalala ang Civil Service Commission. Hindi pwedeng mag-solicit ang government official or employee, no, lalo na doon sa kanyang mga ahensya na kinakailangan yung kanyang aksyon, no. So hindi po pwede 'yon. At hindi rin naman pwedeng tumanggap, no, ng mga regalo o mga pabor, higit lalo kapag yung nagbibigay, no, maski ito ay voluntary, ay meron siyang inaasahang kapalit mula dun sa government worker. Kabilang dito ang paghingi ng anumang bagay na may malaking halaga, pangangaroling na humihiling ng pera o regalo mula sa mga individual na hindi naman kaano-ano ng empleyado ng gobyerno, batay sa Republic Act 6713. Ayon sa CSC, magiging malaking problema kahit ang pagtanggap ng regalo, lalo pat kung may nakabinbing permit, kaso o papeles na pinoproseso ang ahensya at kawani na maaaring magbigay ng bahid sa integridad ng kanilang transaksyon. Kung galing naman sa foreign governments, pinahihintulutan naman ng Kongreso ang pagtanggap ng mga empleyado ng maliliit na bagay bilang souvenir o bilang simbolo ng courtesy. Pwede rin ang regalo sa paraan ng scholarship o fellowship grant o medical treatment. Pwede rin ang travel grant kung galing sa foreign government, basta't hindi maaapektuhan ang interes ng bansa. Well, meron tayong tinatawag ng nominal value, ano? Matatansya mo naman kung yun ba ay malaki, maliit, yun ba may impluwensyahan ka doon sa ibinibigay, no? Dapat ang tatandaan natin, walang client-public servant relationship, no? Pero paano naman kung naimbitahan sa isang pribadong party ang isang empleyado ng gobyerno at nanalo ito sa raffle o di kaya inalok ng malaking halaga o regalo? Baka naman yung sinasadya, no? Tiyakin mo yon. Pero kung sakali man nanalo ka at sa pakiramdam mo hindi karapat-dapat, no? Although ito ay raffle,
maaari mo namang i-waive. Huwag mong tanggapin. Kung mapapatunayang lumabag ang isang opisyal o empleyado, maaari itong matanggal sa pwesto. Dito sa ating Section 50, no? Sa Rule 10 of the 27 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, nakalagay doon, violation of this provision is a grave offense, no? And is punishable by dismissal from the service. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinatitigil ng grupong Philippine Constitution Association o PhilConsa sa Korte Suprema ang implementasyon ng Bangsamoro Basic Law. Sa petisyong isinumite ng grupo sa Supreme Court, iginiit ng mga ito na nagkaroon umano ng grave abuse of discretion o pang-abuso sa kapangyarihan ang dalawang sangay ng Kongreso sa pagpasa ng naturang batas. Hinihiling ng mga ito sa kataas-taasang hukuman na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang pagpapatupad ng batas. Kabilang sa mga respondent sa petisyon, sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Senate President Vicente Soto III at House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Ito na ang ikalawang petisyon sa SC na kumukasyon sa pagpasa ng naturang batas. Una nang naghain ng kaparehong petisyon si Governor Abdusakurtan ng Sulu. Sa susunod na taon na, nakatakda ang plebisito para sa mga bubuing Bangsamoro Region. Si Justice Marvic Leonen ang naitalagang ponente o magsusulat ng desisyon sa petisyon kontra BOL. Si Leonen ay dating Government Chief Negotiator sa peace process sa Moro Islamic Liberation Front o MILF noong nakaraang administrasyon. Samantala, dumistansya naman ang Malacanang hinggil sa issue at ipinauubaya na sa Korte Suprema ang desisyon. And I will defer to the decision of the Supreme Court. We would not make any comment on that because it's now pending before the court. Pinagbigyan ng Sandigang Bayan ang hiling ni dating Senador Jinggoy Estrada na makabiyahe patungong Hong Kong mula December 26 hanggang December 31. Batay sa resolusyon ng Sandigang Bayan 5th Division, pinayagan ng 5 araw na bakasyon ni Estrada kasama ang pamilya nito alinsunod sa right to travel o karapatan nitong makabiyahe. Kasalukuyang nililitis sa kasong plunder ang dating mambabatas dahil sa paratang na nakinabang ito sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF na sinasabing pinadaan sa mga foundation na pagmamay-ari ni Janet Lim Napoles. Ipinag-utos ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa National Telecommunications Commission o NTC ang sapilitang pag-unlock sa mga mobile phone na natapos na ang contract period. Pero ayon sa isang Information and Communications Technology advocate, kulang pa ang hakbang na ito upang mapaganda ang serbisyo ng telecommunications industry sa bansa. Ito ang balita ni Monokson. Matapos ipasa ng Kongreso ang Mobile Number Portability Act, ipinag-utos naman ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mandatory unlocking ng mga mobile phones na natapos na ang contract period. Ang mga hakbang na ito ng pamahalaan ay upang mabigyan ng mga consumer ng kalayaan na makapili ng gusto nilang mobile service provider. Siyam, wala ng obligasyon sa dating mobile service provider, pero nahihirapan na ipa-open line ng kanyang telepono. Wala daw signal sa kanilang lugar at hindi magandang serbisyo ng kanyang service provider kung kaya't gusto niya lumipat. Nahirapan akong ipa-unlock kasi alam ko may bayad din ata yung pagbaba-unlock. So, gagastos din ako. So, no choice din ako. Sa ilalim ng kautusan, inatasan ng NTC na mas padaliin ang proseso ng pag-unlock ng mobile phone sa pamamagitan ng paglalagay ng mga convenience sites na pwedeng puntahan ng mga subscriber. Pero nilinaw ng DICT na ang mga subscriber lamang na walang outstanding balance o utang sa kanilang account ang maaring makapag-unlock ng kanilang telepono. Ayon naman sa isang Internet at Information Communications Technology o ICT advocate, maganda ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Pero kulang pa rin nila ito upang mabigyan ng maayos na serbisyo ng internet at telekomunikasyon ng mga Pilipino. Kailangang maipasa at maamyendahan ang ilang batas upang mapalawig ang telecommunication industry ng bansa. Kabilang dito ang Open Access in Data Transmission Act, Spectrum Management Reform Act,
Public Service Amendments at Public Telecommunication Acts Amendments. Kapag nagawa ito, posible na magkaroon pa ng 4, 5 hanggang 6 na telco sa Pilipinas. Mas marami, mas magiging magandang serbisyo. Limited naman kasi tayo, limited yung terms of reference dahil sa existing laws na kailangan amyendahin. Dahil nga, for example, kulang ang frequencies, ang spectrum, kailangan natin ng Spectrum Management Reform Act. Very priority yun. Dagdag ng ICT advocate, hanggat hindi na ipapasa at naamyendahan ng batas, libu-libo mga Pilipino ang mananatiling walang access sa internet. Sa pinakahuling tala ng grupo, nasa 12,000 mga barangay sa Pilipinas ang mananatiling walang access sa internet hanggang sa taong 2024. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.